Today's project is my office table. Kung titingnan mo sa labas, parang ang ayos-ayos, diba? Pero pag binuksan mo ang cabinet, ayan na. Makikita mo na ang chaos. Hello everyone! It's another day and another vlog. Mabilis lang tong project natin today kasi yung office table lang natin ang aayusin natin. At habang naglilinis tayo, syempre meron na naman akong another kwento. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. And I had to learn that the hard way. Napahiya talaga ako, grabe. So eto na nga, dati nung nasa Winnipeg ako, I used to work in the wealth management. So isang araw, pumasok ako sa office namin. Tapos meron ako nakasabay sa elevator, isang matanda, medyo gusgusin yung itsura niya. Tapos nang pinindot niya yung elevator, nakita ko ang dumi ng kuko niya. So medyo lumayo ako sa kanya. Tapos usually kasi ang mga nakakasabay ko sa elevator, kasi wealth management nga, mga nakasuit, tapos magaganda yung mga damit nila. So medyo dumistansya ako sa kanya. So tapos nung bumukas yung elevator, dire-diretso na ako na mabilis akong lumakad papunta doon sa entrance ng mga employees. Kailangan ko kasing i-prepare yung mga documents na kailangang i-sign ng isang investor na mag-i-invest ng multi-million doon sa firm namin. So, habang nire-ready ko yung mga documents, tumawag yung receptionist. Sabi, meron daw kliyente yung boss ko na nag-iintay sa lobby. So, dinala ko na yung mga documents and then i-meet ko yung kliyente. At alam nyo ba, yung kliyente pala namin, yung nakasabay ko sa elevator. O diba? Imagine niyo ha, ganun yung itsura niya, pero ang i-invest sa amin, multi-million talaga. Kasi pala, farmer siya. At isiningit lang niya na dumaan sa firm namin para pirmahan yung mga final documents. So ano ang lesson doon? Huwag nating i-judge ang isang tao base sa kung ano yung nakikita natin sa kanila. Kasi minsan, yung mukhang mahirap, sila pa talaga yung talagang sobrang yaman. At yun namang mukhang mayaman, sila naman pala talaga yung nag-i-struggle financially. So we're not in any position to judge anyone, diba? Kasi hindi talaga natin alam. Yun ang totoo niyan. So, gaya netong table ko, mukha siyang malinis, mukha siyang maayos, pero tingnan nyo, nung binuksan natin yung cabinets, ay puro chaos pala. At ang kailangan lang ay pagtuunan natin ng pansin para ayusin. Kayo, ano yung don't judge the book by its cover na kwento nyo? Kwento nyo sa baba, magkwentuhan tayo. Grabe talaga, napahiya talaga ako nun sa sarili ko. Kaya mula nun, kapag nakakakita ako ng hindi masyadong maganda yung dami, o kaya hindi masyadong malaki yung bahay, o kaya masyadong malaki naman yung bahay at masyadong maganda yung sasakyan, hindi na ako agad talaga nag-a-assume. Anyway, eto pala yung arrangement ngayon ng office ko. Yan yung mga school supplies ko. Tapos yung isang box naman, doon ko nilalagay yung mga receipts para sa aking mga tax write-off, yung planner ko, at saka syempre may suklay tayo dyan para kapag may meeting, presentable naman tayo. Yung headset ko, accessible na ngayon, and then yung charger ng aking iPhone, watch, tsaka yung aking mga gamot. Tapos, sa bandang ilalim naman, nandyan naman yung aking mga accessories. As you can see, nilagay ko siya sa mga small boxes. Galing lang din sa Dollarama yan para organized lahat. Okay? So, paano kayo mag-ayos ng office ninyo? Yun palang maliit na yun, dun ko sinasabit yung headset ko kapag break time ko. At eto na nga yung mga na-declutter natin ngayon. Kasarap sa pakiramdam, ano? O paano? Yun lang muna for today. See you again tomorrow for another linis and kwentuhan serye. God bless everyone!